Nako, mga sangkay, eto na, ABS-CBN. ABS-CBN Network, makakabalik na ba? What's up? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. At ito, pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong usap-usapang pagbabalik ng ABS-CBN Network. Ang tanong kasi dito, ibabalik na ba ang ABS-CBN? Or pwede rin pong tanong, ibabalik ba ni PBBM yung ABS-CBN Network? Yan po yung ating pag-usapan. But bago tayo magsimula, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Paangat po tayo ng paangat. Road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay kayo. Mag-comment kayo sa baba ng hashtag solid sangkay. Okay? Sama po syempre ang inyong mga lugar. Ngayon, ito. Usap-usapan kasi itong mga sangkay. Itong pagbabalik ng ABS-CBN. Ano ba? Papahintulutan na nga ba ito? Makakabalik na ba ang ABS-CBN? Ito kasi yung balita ngayon, mga sangkay. Netizens naniniwalang napapanahon nang ibalik ang prangkisa ng ABS-CBN. Okay, balikan po natin yung nangyari, ang ABS-CBN, marami daw pong violation. Sabi po ng nakaraang administrasyon. Di ba mga sangkay, i-discuss din po natin ito. Nakipagbardagulan po tayo sa mga media. Nung time po ni PRRD, talagang tinutukan po natin ito. Pero ngayon, mga sangkay, na iba na po ang namumuno, ang tanong, pwede na ba? Makakabalik na ba ang ABS-CBN Network? So, itong netizens, naniniwala daw po na napapanahon na ibalik ang prangkisa. Alam nyo kasi, kaya napag-uusapan ito, kasi itong si Albay Representative Salceda, naghain po ng bill para maibalik ang ABS-CBN franchise. Okay? Ayon po dito, naghain ng bill si Albay Representative Salceda upang mag-grant ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN Corporation na napaso noong 2020 matapos hindi pagbigyan ng Committee on Legislative Franchises sa Kamara. Kasama din po yan, mga pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, guys. Di ba kasama din po si Salceda, mga sangkay sa mga bumangga noon sa ABS-CBN? Hindi ko lang masyado maalala, mga sangkay, kasi alam ko, itong si Salceda, Duterte po ito Di ba? So, ito po yung kanyang bill na inihain, mga sangkay. Ayan po. Granting introduced by Representative Joey Sarte Salceda, granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Ang tanong dyan, mga sangkay. Kasi, alam nyo, kahit naman sabihin po natin na hindi naman po si PBBM ang mag-approve. Gagawa nitong hakbang. Pero syempre, kung sinong namumuno ngayon, guys, meron po yung impluensya. 'Di ba? Kagaya po nung nangyari, last administration, 'di ba? Ang influence ni PRRD sa Kongreso, matindi. Kung kaya't napakabilis, mga sanggay, talagang, alam nyo, marami po ang nag-iyakan noon nung nawala po ang ABS-CBN. So ngayon, iba na ang administrasyon. Alam din po natin na ang ABS-CBN ay super-duper anti-Marcos. Anti-Marcos po yan. Kaya nga nakipagbardago lang tayo dyan. Pero, sa pagkakataong ito, syempre, marami na, sabi pa nga, babago-bago yung mga nangyayari.
Ano ba, magiging kakampi na ba ni PBBM itong ABS-CBN? Magiging mahinahon na ba sila sa mga Marcos? Sabi dito, ang nabanggit na bill ay House Bill number 11252 na may pamagat na an act granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines. Mababasa rito na pinatutuhanan daw ng Securities and Exchange Commissions or SEC at Bureau of Internal Revenues or BIR sa naganap na House deliberations na wala silang nilabag na ownership restrictions at walang pananagutan sa hindi pagbabayad ng buwis. Oh, ayan na ha. Ayon po ito kay Salceda, mga sangkay. Wala daw pong pananagutan, pinatutuhanan daw po na walang nilabag sa SEC at BIR itong ABS-CBN. So, pwede daw silang maibalik. Kasi ang naging issue noon, mga sangkay, ito basahin natin. Ang pagkawala ng prangkisa noong 2020 ay sumabay rin daw sa pagkawala ng trabaho ng halos 11,000 na empleyado na kasagsagan pa sa pandemya noong COVID-19. Tinatayang 300,000 Pilipino. Di yan kasali. Ito pala. Isa pang bagay ang malawak na reach ng istasyon, lalo na sa regional networks, ay napagkukunan daw ng mga balita at updates, lalo na sa tuwing may kalamidad na nakatutulong sa disaster risk strategies ng lokal na pamahalaan. Okay. Sabi dito ni Salceda, given the merits of renewing the franchise as well as the clarification made by government agencies over certain allegations against the grantee, this representation urges Congress to reconsider the non-renewal of the franchise by the previous Congress. Samantala, sa mga nagdaang panayam kay ABS-CBN President Carlo Katigbak, ito ha, nasabi niyang hindi sa pagkuha ng bagong prangkisa ang tinatak ngayon ng Giant Broadcast Network, kundi ang pagiging isang content provider. Content creator, kumbaga. Pero mga sangkay, syempre sasabihin nila yan para hindi mapag-initan ng iba pang mga politikong ayaw sa ABS-CBN. Kunwari, hindi yan ang tinututukan namin, pero magugulat na lamang po tayo dito, di ba? Tingin ko may may nagpupush talaga eh. Pero kung kayong tatanungin guys, pabor ba kayo na makabalik ang ABS-CBN network? Sabi dito, ilang shows ng Kapamilya Network ang umi-ere ngayon sa iba't ibang free TV channels gaya ng A to Z, Channel 11, TV5, All TV at GMA Network. Sa kasalukuyan ng Channel 2 frequency na nakatalaga noon sa ABS-CBN ay nasa All TV. Itong All TV ay pag-aari po ito ng Villar Corporation or mga Villar, mga sangkay. Grabe, no? Tingnan nga po natin yung komento ng taong bayan. Sige nga. Narito naman ang ilang mga reaksyon at komento ng netizens batay sa comment section. Absolutely yes. Sabi naman ng isa, bayad muna. Pwede naman para hindi na sila nangungupahan pero yung yung mga dapat bayaran sa gobyerno isettle muna. Ganda yung sinabi niya mga sangkay. Settle muna kung ano man, kung mayroon pang dapat bayaran, bayaran po muna. Sabi naman ng isa, no, bias po. 100% yes, it's a big yes, 101%. Once more, chance to ABS-CBN. Yes, agree para sa nawalan ng trabaho at mabawasan na ang mga walang trabaho sa bansa natin. Okay lang, pero sana ayusin nila yung mga violation. Oo, pero malabo na nila mabalikan ang frequency ng Channel 2. Pagmamayari na ng Pamilya Villar. Oo naman, dapat pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Lahat tayo gusto maibalik ang ABS-CBN. Kaya lang, sumunod sa batas, mag-comply, bakit napasara? Noon pa naman sana eh.
Ito po yung reaksyon ng taong bayan. Pero kayo, kung tatanungin ko kayo mga sangkay, pabor ba kayo na makabalik ang ABS-CBN? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung ating mga content dito. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, pagkatapos po mismo ng vlog natin yun. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Panoorin nyo po yung ating magagandang video dito. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang dito na lamang. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.